Hello mga palangga! Pumunta nga pala kami sa Chinchon, isang pueblo dito sa Madrid na halos 1 oras lang ang biyahe magmula sa sentro ng Madrid. Kasama namin ang isa sa aming kaibigan na mag-asawa na sina Romel at Elena. Ilang minuto lang ang pagitan ng bahay namin sa isa't isa, subalit ilang taon na ang nakalipas ang huli naming pagkikita. Kaya naman ang pagkasabik namin sa isa't isa ay idinaan na lang namin sa road trip at naisipan naming mag-almusal dito sa Chinchon na kasama sila. Pagdating namin dito ay halos sarado pa ang mga restaurante at coffee shop. Kaya buti na lang nakita namin ang papuntang Plaza Mayor at dito kami nag-almusal. Damang-dama ko kung gaano kaluma at kaganda na isa sa popular na arkitekturang gawa ng mga Kastelyano. Mga gusaling puro balkoni at mga restaurante ang nakapalibot sa Plaza Mayor na ito. Paniguradong dito ipinagdidiwang ang iba't ibang uri ng okasyon, pang-tradisyonal at sentro ng kasiyahan. So ayan na nga ang aming almusal na walang kamatayang tinapay, ang hilig ng mga Espanyol sa pang-almusal. Tamang-tama ang pagpunta namin dito dahil nasa season ng tagsibol na. Ramdam ko na ang paparating na tag-init. At nais ko lang magpasalamat muli sa kumare kong nang libre sa amin sa mga oras na yan. So habang kami ay kumakain, may natatanaw ako na isang souvenir shop na tila inaakit akong pumasok. Kaya naman, hindi na ako nag-atubiling pumunta dito dahil paniguradong fridge magnet ang target ko pandagdag sa aming collection. Hello! Kung mahilig ka sa mga lumang pangkagamitan, aba ay perfect itong shop para sa'yo. Nakakatuwang pagmasdan. Nako, si Bunso, nakikipili din. Kung makikita nyo, mayroong lumang miniature na pangplansya sa damit ang nakadisplay dito sa shop na ito. Naalala ko tuloy nung panahon na ito din ang gamit naming pangplansya nung nakatira pa ako sa lola ko nung high school pa ako. Iba talaga ang impluwensya ng mga Espanyol sa ating mga Pinoy, hindi lang sa pangkultura kundi sa kagamitan din. So ayun na nga, nag-ikot-ikot kami saglit at nakita namin itong parang bathtub na pawang. Parte siya ng pangsinangunang historya patungkol sa Kristyanismo. Sa tingin ko, dito isinasagawa ang pagbabautismo pero feeling ko lang naman yon. At pasensya na hindi ko isiniyasat ng maigi kung ano ba talaga ang bahagi ng lugar na ito. Basta ako, nakaramdam lang ako ng pagkabanal sa bahaging ito. Ayan si Mare, sobrang sabik sa holy water. So ayun, minarapat namin maglakad-lakad paakyat para masilayan at matanaw namin ang kagandahan ng pueblong ito. Nakakamanghalang isipin na kahit gaano kaliit ang pueblong ito, subalit ramdam mo kung gaano nila pinahahalagahan ang mga makalumang kultura na nananatili mapahanggang ngayon. Marami pa ang mga bagay dito ang pwedeng puntahan tulad na lang ng ipinagmamalaki nilang wine, mga bullfighting, mga produktong ibinibenta nila tulad na lang ng mga gulay o ahos or bawang kung tawagin sa atin. Kaya naman abangan ninyo ang part 2 ng aming pagbalik dito itong darating na summer. Gusto ko kasi maaktuhan mismo sa pagbili kung gaano kamura ang mga paninda dito lalo na ang mga bawang. So hanggang dito na lang muna at salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli!